Nakita mo? Alam nyo ba yung yung mental torture na ginagawa no sinasabi nyo ganyan sa mensahe? Dinadamay nyo pati pamilya. 'Di ba? Sa'yo ko sabihin 'yan. Ano mararamdaman nyo? 'Di ba? Mga wala kayong kaluluwa talaga, kaya nga sabi ko talagang dapat ikalaboso rin kayo. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako. Hindi na po kasi ako nakababayad sa mga ola na nautangan ko po. Gawa ng nagipit na rin ako at wala na po akong maibabayad sa ngayon dahil sapat lang ang kinikita ko. Aminado naman po ako na nakautang ako sa kanila. Sa ngayon, ito po ang text sa akin ng agent. Tinatakot na ako. Posible po ba gawin nila ito? Pinagsasabi nila sa text sa akin. At ipapakulam daw nila ako. Maraming salamat po. Tinatrabaho ka na ng kumpanyang ninakawan mo, hayop ka. Sobrang kapal na talaga ng mukha mo. Buti nakakatulog ka pa sa gabi. Hayop ka. Di mo mamamalayan, bubulagta ka na lang, hayop ka. Kasalukuyang nakamonitor ka para ipakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Maling-mali ka ng kumpanyang ninanakawan mo. Masyado ka ng namimihasa at abusado. Magsisisi ka kapag may nahablot na kami. Sa pamilya mo, maniwala ka. Tumawag ka na ng padrino mo, ka. Di kita sasantuhin, hayop ka. Pag ako wala pa rin akong natanggap na bayad mo, tapos ka sa akin at ililigpit kita, maniwala ka. Mag-aantay ako ng bayad mo. Subukan mong hindi magbayad, may kalalagyan ka sa akin at ikaw gumawa ng kapalaran ng buhay mo. At ngayon, ipararamdam namin sa iyo pakiramdam ng kulam. Alright. Marami pong salamat dito sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. May ibang may ibang nilalaman ho yung kanyang mensahe, no? Pero well, sa totoo lang po, wala naman na ho talaga tayong magagawa dyan sa mga bugok na online lending apps na yan. Talagang paiba-iba lang naman ng yan, ng mga gagawin nila mga mensahe, no? Pero sabi nyo nga ho, no, na hindi na kayo nakakabayad sa mga nahiraman nyo po na ola, no? Sa kasalukuyan po is sapat lang, no, yung inyo pong kinikita, no? Pero aminado naman kayo na may nautang kayo sa kanila. Okay, ngayon ang tanong niyo po is kung yung mga pananakot po ba nila at saka yung sinasabi nila na papakulam kayo magagawa po nila. Okay, so sagutin po natin. Okay, ang sabi nila, tinatrabaho na raw po kayo. Okay, nung kumpanya na ninakawan niyo raw po. Paano niyo ninakawan? Nanghiram ho kayo ng pera, di po ba? So, ibig sabihin, no, utang. Hindi ho ninakaw. Iba ho kasi yung ninakaw, iba ho yung hiniram. Okay po? So, excuse me po. So, ibig sabihin, no, mga tanga talaga. Hindi man lang kasi ma-depreciate yung magnanakaw sa nangutang. Magkaiba ho kasi yun eh. Di ba? Pagka ho kasi nagnakaw, ayun, walang paalam yun. No? Kinuha na lang sa pilitan. Samantalang ho yung nangutang, ano ho yan? Alam ho nung hiniraman po ninyo. Ibig sabihin, may agreement kayong dalawa. Which is yung sinasabi nila, di ba? May agreement, meron kayong digital or electronic signature na ginawa. Tama naman po yun, no? Kaya lang nga ho is kasi yung ginagawa nila pagpapautang is hindi yung nakasanayan, no, natin na merong credit investigation, may verification, evaluation. Wala akong ganun eh. Basta ho sila, meron kang ID, tsaka yung e-wallet mo is yung telepono mo is connected sa e-wallet, ayan na, pahihiramin ka na nila. Ganun ang pautang sa kanila. Yun ang definition ng pautang sa kanila. Mali. Kasi pagka ikaw magpapautang, kailangan ini-explain mo yan.
Best example po, may kumatok sa bahay po ninyo, kapitbahay nyo. Diba? Nanghiram ho let's say nanghiram ng ng kutsilyo o di kaya gamit sa pagluluto. O sabihin na natin kawali na lang. Nanghiram ng kawali. Di ba bago natin ipahiram, sinasabihan muna natin sila na pakiingatan yung ko ha. Tapos isoli mo sa ganitong sisoli mo rin agad. Di ba? Nanghihiram ka pa lang ng ng kawali o gamit sa pagluluto. Di ba? So, inaanuhan mo na siya, inaabisuhan mo na siya kagad. Sinasabi mo na yung magiging obligasyon niya. Ingatan yung hiniram niya. Di po ba? Ay di lalo dapat sa utang. Kailangan yan, sinasabihan kung ano yung obligasyon. Yun ang unang mali nila eh. Tapos ngayon, sasabihin nila, nagkamali daw kayo ng kumpanyang ninakawan. Bobo. Wala ho kayong ninanakawan. May hiniraman po kayo. Okay? So, ang importante ho kasi dyan, is bayaran nyo. So, gawin nyo, pag-ipunan, tsaka nyo ho siya bayaran. Okay? Mamaya ho natin dito tatakil yun. Okay? Tapos, ang sabi pa nila dito, makapal na raw ho yung mukha ninyo. Okay? At, buti raw nakakatulog ka pa sa gabi. Wow, antindi nyo. Talagang kayo pa ang mega na magsabi doon sa kliyente ninyo na na buti nakakatulog pa sa gabi. Samantalang kayo tong mga walang ya. Mga abusadong online lending apps collector kuno. Di ba? Sino ba nanghaharas? Yung kliyente nyo kayo? Di ba kayo? Kayo ang tatanungin ko, nakakatulog pa ba kayo ng mahimbing? Hindi pa ba kayo binabalikan ng konsensya ninyo? Titindi nyo. So, ibig sabihin, walang ya talaga kayo pagka kayo, hindi kayo inaano ng konsensya ninyo. Diba? Matitindi kayo. Ibig sabihin, sanay na kayo. Diba? Kaya kayo pagka nahuli, ako sa totoo lang, kung ako tatanungin, na-raid kayo, nahuli, dapat ikalaboso kayo. Diba? Kasi wala na kayo konsensya mga damuho kayo Diba? Nakakatulog kayo ng mahimbing sa gabi Diba? So, ibig sabihin, kumbaga, bukal sa loob nyo yung ginagawa nyo kagaguhan na yan. Diba? Hindi totoo yung sinasabi nyo pagka kayo nahuli na inaapi ako ng mga amo ko. Napipilitan lang kami. Bobo! Sana i-complain mo sa sa dole. May inilarsi tayo Tapos gaganyan ka. Dapat kasama ka sa kalaboso. Mabulo kayo dun. Ako talaga tatanungin, ganun ang gagawin ko. Accessory kayo sa ginagawa ng Kayo ang gumagawa ng harassment. Di ba? Kahit anong utos naman sa inyo ng amo nyo kung ayaw nyong gawin, di ba? May magagawa ba yung amo ninyo? Kasi, pagka sinabi ng amo nyong mali, at alam nyong mali, ba't gagawin nyo? Di ba? Siraulo kayo. Kung yung tama, sige, sundin nyo, walang problema yon. Pero kung sasabihin sa inyo mali, alam nyo hindi tama, di ba? Nasa batas na maling gawin, gagawin nyo pa rin. Hindi ibig sabihin, nag-conspire kayo. Di ba? Binigay nyo yung binigay nyo yung consent nyo or binigay nyo yung kayo mismo. Sa sarili ninyo, alam niyo yung mali yung ginagawa ninyo, kayo tong nanghaharas. Diba? Siraulo kayo. Tapos, kayo, yung kliyente nyo, pasasabihin nyo ng nakakatulog sa gabi ng maayos, siraulo ka. Ikaw, tanong ko sa'yo, nakakatulog ka ba ng maimbing? Bukod sa ginagawa mong kawalang ya sa mga kliyente ninyo, diba? Nakakatulog ka namang himig. Tapos, galing pa sa kawalang yan, yung pinakakain mo sa pamilya mo. So, diba? Gaano kasagad sa buto yung kawalang yan na ginagawa nyo sa kliyente ninyo. Sige nga. Kalalakas ng loob nyo magsalita ng ganito. Puro kayo bugok. Tapos, ipapakita ko sa'yo, kaya kong gawin. Ano kaya mong gawin? Diba? Wala, hindi ka nga makapunta doon sa bahay ng kliyente ninyo. Tapos mananakot ka ng ipapakita ko sa iyo kaya kong gawin. Bugok.
Wala kang alam. Bobo kayo. Tragis kayo. Alam nyo lang mangharas. Oh. Puntahan nyo sa bahay. Oh, kung talaga matatapang kayo. Mario Joseph. Di kayo makapunta sa bahay. Gagawin nyo, mag-hire pa kayo ng collection agency. Oh, bugo kayo. Oh, tapos maling-mali ka ng kumpanyang ninakawan. Hindi nga ninakawan eh. Pinahiram nyo eh. Oh. Siya na nga mismo, umaamin na nga yung kliyente nyo, nakahiram siya. O, ibig sabihin, alam niya na may nahiram siya, magbabayad yan. Eh kung hindi nyo inalangya yan, magbayad ng maayos yan. O, di ba? Sira ulo kayo. Tapos, magsisisi ka kapag may nahablot na kami sa pamilya mo. Maniwala ka. Nakita mo? Alam nyo ba yung yung mental torture na ginagawa no sinasabi nyo ganyan sa mensahe? Dinadamay nyo pati pamilya. 'Di ba? Sa'yo ko sabihin 'yan. Ano mararamdaman nyo? 'Di ba? Mga wala kayong kaluluwa talaga, kaya nga sabi ko talagang dapat ikalaboso rin kayo. Walang po ang sa ganitong klase ng industriya, yung ganyang klase ng paniningil nyo kuno. Hindi paniningil yan, pang-aabuso yan eh. Panlalapastangan sa karapatan ng pantao, karapatang pantao nitong mga kliyente ninyo. Walang sino man yan ang pwedeng gumawa niyan. Lahat ng tao mayroong karapatan, may human rights. Kayo inaalisan nyo. Sira ulo kayo. Minuran nyo pa. Oh. Tumawag ka na ng padrino mo. Sige, paano kung may padrino nga yan? Oh. Sige nga, kaya mong gano'n. Pangatawanan yung sinabi mo. Puro kayo ganyan, puro kayo salita, puro kayo sinusunod nyo, script, alak ng teteng. Wala. Wala kayong sariling utak nyo. Hinayo pa kayo. Tapos nag-aantay daw siya ng bayad. Eh, kung kinausap yun ng maayos yan, hindi mo kailangan mag-antay ng ganyan. Kasi magbibigay ng date yan. Sana naglatag kayo ng mga payment option. Oh. Hindi ka kesa ganyan nananakot kayo. Oh, sige nga. Anong nangyari sa inyo? 'Di ba? Kadami nang hindi nagbabayad sa inyo. Hindi ko naman sila masisi dahil inaabuso nyo. 'Di ba? Magpasalamat pa nga kayo sa akin, sinasabihan ko sila magbayad. Pag-ipunan tsaka bayaran. Eh ano ginagawa nyo? 'Di ba? Inaabuso nyo ng inaabuso, tinotorture nyo yung isip. Oh. Paano kayo babayaran? Sira ulo kayo. Tapos ito pa. Sabi pa nila, kayo daw ang gumagawa ng kapalaran ng buhay. Natural. Lahat naman tayo gumagawa ng kapalaran natin, di ba? Pero hindi sa ganitong klase ng anong gusto mong palabasin? Kaya mong baguhin yung kapalaran ng buhay niya? Eh yun nga pumunta sa bahay, hindi ka makapunta, bobo. Sira ulo ka. Tapos ito, sa dami-dami na sinabi mo, ang bagsak mo. Ngayon ipaparamdam namin sa iyo ang pakiramdam ng kulam. Gago ka. Dami mo sinabi tapos pakukulam mo pala. Oh. Ano ka? Tama ba 'yon? Tama ba sabihin 'yun? Oh. Hindi ko maintindihan sa inyo kung anong klase. Biruin mo, kadami mo sinabi. May tutumba, may magkukukumba, may may mahahablot na Tapos ang ending mo, pakukulam. Walang consistency yung yung mensahe nyo eh. Di ba? May tawag padrino, ang dami nyong sinabi. Biruin mo, sa isang mensahe, ang dami mong gustong gawin, ang dami mong mga masasamang sinabi. Tapos ang ending, kulam. Oh, Mario Joseph, mahusay ka mag-isip. Di ko alam kung sino nag-iisip nitong mga mga script nyo. Kulam, talaga naman. Matindi kayo. Hindi nyo kailangan ng mangkukulam o magpapakulam pa kayo. Manong kausapin nyo maayos? Diba? Kasi pagka kinausap nyo ng maayos yung mga kliyente ninyo, magbabayad yan. Oh, sumunod kayo kasi sa batas. Biruin mo, nasa batas ang pagtatayo na yung CIC. Batas ho yan eh.
na kailangan i-report. Kung kayo, ano niyan, submitting entity, ang laking ng laban ninyo eh. Hindi nyo kailangan manakot. O, kami lang ho, nakita nyo, nararamdaman na namin yung dagsa ng nagbabayad. Kasi ho, yung ibang mga kumpanya, bago humahire, chinecheck muna sa CIC. O, hindi ho sila makapasok, hindi makatuloy pagka mayroon silang nakitang hindi bayad na utang. Totoo po yan. Dinagsaho kami ng bayad dahil dyan. Oh, diba? Kung nag-iisip yung yung mga amo nyo dyan sa abusadong online lending apps na yan, o di, kayo, maging reporting kayo, submitting entity kayo ng CIC, nasa batas yun eh. Diba? So, hindi nyo kailangan mangharas. O kasi batas yung pinahihiral ninyo eh. Tsaka bukod dun, ilatag nyo ng maigi sa kanila yung obligasyon nila, which is batas din, yung the Truth in Lending Act. O, di ba? Susunod lang kayo sa batas. Napakalaki po ng laban ninyo makapaningil. Di ba? Tsaka iwasan niyo sobrang bilis ng pagpapautang, 5 minutes. Hindi niyo magagampanan ng maayos yung pagpapautang, yung credit investigation, verification, evaluation sa loob ng 5 minuto. Hindi ho. Pwede naman kayo magpautang within the day. Wala naman problema ron eh. Ganun pa rin naman yun eh. Mabilis pa yun. Pero yung sobrang bilis na 5 minutes, kalukuhan na ho yan. Hindi pa handa ang mga Pilipino para dyan. Sabihin ko ho sa inyo. Kasi kung tayo ho, meron tayong financial literacy, sa curriculum natin, maaari yan, ganyan. Sige, pautangin nyo within 5 minutes. Kasi alam niya kung paano niya lalaruin yung niya finances niya eh. Wala ho tayo niyan. Kaya hindi ho handa ang mga Pilipino para dyan. Tapos hindi nyo pa paalam yung obligasyon, sira ulo kayo. Tapos termino nyo, 7 araw. Ang naka-add nasa ad, 80, 90, 120. Tapos pagputok ng bola, 7 araw. O, di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Okay? Tapos doon naman ho sa nakahiram, well, pag ipunan nyo po, tsaka nyo ho siya bayaran, Kasi ho, andun na ho ako, nagipit kayo. Kasi sabi nyo nga ho dito, hindi na kayo nakakabayad sa mga ola na nautangan nyo. Diba? Kasi gawa ng nagipit na rin kayo at wala na kayong maibabayad. Okay? Kasi ho, ganito lang yan eh. Kung alam nyo naman ho sa sarili ninyo na yung kinikita nyo po isapat lang dun sa inyong pangangailangan, wag na ho muna kayo manghiram. Kung hindi naman ho ganun ka-importante yung, let's say, paggagamitan nyo nung hihiramin ninyo. Ako to, lang ho, real talk lang to, payo ho mula sa akin, Kasi ho, kalimitan ho, pagka kagaya sa opisya, sa pinagtatrabahohan ko, pag tinanong nyo saan nyo po gagamitin, kasi bibili na akong gadget. Di ba? Tapos, pagka na-decline siya, kasi pagka chinek namin yung financials niya, hindi kakayanin eh. Diba? Galit pa sa amin. Bakit daw hindi siya pinahiram? Samantala nakakompromiso na raw siya, bibili niya raw yung iPhone. Alam niyo kung hindi niya pa ho talaga kaya, huwag niyo ho munang bilhin. Kasi kayo lang na po magigipit. Kasi biro yung gadget yan, hindi naman ho nag-appreciate ang value niya, nagdi-depreciate po. Di po ba? Isang example lang po itong sinasabi ko. Pero kung yan talagang, let's say for example, gagamitin nyo sa gamot, di ba? O may nagkasakit sa inyo, o kung ano mahong emergency, sige lang, wala naman ng problema eh. Manghiram ho kayo eh. Pero kung sa luho nyo lang din ho gagawin, wag na ho ninyong subukan pang manghiram. Kasi pag naabuso kayo niyang mga yan, ay wala. Talaga hong tuloy-tuloy yan. Baka ma-depress pa kayo, magkaroon kayo ng anxiety. Di ba? Ang mahirap pa ho doon, yung emotional stress. Di ba? Which is yun yung iniiwasan ho natin. Sa inyo po, pag-ipunan nyo po siya, tsaka nyo ho bayaran. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po.
Yun lang.